Napapansin nyo ba? Dito sa Manila, yung video okay, kanto-kanto. Pag may kapitbahay kang Bisaya, di mawawala yung kwando-kwando. Tell me when will you be mine? Ang ingay pa, kaaga-aga. Walang habas magkuratsa. Kapag may sapi na ng alak, sakop na buong kalsada. Las laban niya, sabi ni John Leo, huh? Banyon? Klaro naman. Naniniwala ka sa tao na yan? Tignan mo nga yung mata niyan. Klaro ba yan? Siya yung Jonas na Cebuano. Kitang-kita daw panalo ay may problema yon sa vision. Kaya paano naging klaro kung tingin niya split decision? Kung vision niya wala sa center, naging defender siya sa'yo. Yung vision ko ay pang Avengers, kaya endgame mo na to. Sabi niya sa interview, tuloy niyo lang yung hit. Engagement din yan. Nak na puta, engagement! 8K followers. Yung views mo nga, di pa umabot sa 4-5. Tangina, engagement ang puta, tapos yung fanbase, kasya sa Joyride. Sa mga MC na, content creator, nakikifit in, hinayupak. Easy money na yung gimmick, ayaw na magtinda ng prutas. Mula tinalo niya si Cripply, nagbago na yung halimuyak. Engagement na yung nasa isip kasi committed na yung utak. Tangina, para lang sa engagement niya kay Meta, pati yung hate tatanggapin. Imbis ikay magpagaling sa battle rap, iba yung Meta, dapat married to the game. Kaya dapat kang mag-disappear at tanggalan na ng karir. Naghahabol pa ng engagement, di naman magkakaring. Kasi sobrang wak ka pa mag-spit kapag umanggulo batibot. Yung round 2 nga nito kay Crip, sa PM3 na lang umikot. Yung inasal ay only rice. Yung ginawa mo, only lines. Ganun umanggulo tong bitch. Nakakaumay na mag-spit. Porkit sinalang niya ay barbecue, dun na siya nag-stick. Kapag umanggel, mahaba setup, naging manok niyo to, Diyos ko. Mahusay daw namang bara, hindi nagbubuhos to. Janitor ka dun, di ba? Janitor ka dun, di ba? Revise ko din, ulitin ko. Ngayon yung banyo naman dito, ang bababo. Hindi ko gagayahin yung eskema niya ni Gago. Yung inasal mo ay pangkanto. Bakit ako makikiihaw, may pride ako kahit papano? Sa ginawa niyong kontrobersya, narinig ko tinig ng madla. Dahilan upang durugin ka at ako'y lubusang maghanda. Kaya di ka na magkakampyon kahit solidin yung katha. Dahil nabulabog mo si Kratos nang hindi sinasadya. Tangina, wala nang partida to, legit. Di na si M-Set yung ka-rival. At magcha-champion na ako, Rick. Magre-rebat na ako sa finals. Hindi lang basta tinake down si Urbano na rest in peace. Binadibag ko sa same bout dahil sa dami niyong nag-please. Ready na ako sa next round. Di ka na mag-e-exist. Kung nasa Visayas yung best crowd, nasa Luzon ang best MCs. Sick daw tong kalaban ko at may sinumpa daw na prutas. Pero pag silip kalaban mo, may muta ka, tangina mo, wag mong tatanggalin, ha? Tangina mo, wag mo pupunasan. Pag silip kalaban mo, mahahanapan ka ng muta, tangina mo. Time na? Okay na. Ang ina, meron daw siyang pride kahit papano. Bisaya. Pride, tol, yung fried, FP yun, pride mo. Ay, may fried ako kahit paano. Paano? Pag bumili ako ng french fries, mahal, price. Ganun, tanga ka pala eh. Ang ina. Ang inang rebat yan. First time mo ginawa yun, ha? Round 3 game! Binigay na daw yung kampyonato kay M-Zite. Kasi hati sila sa premyo. Abayhin nyo. Kasi mahusay. At ang galing niya mag-imbento. Ipagpalagay na lang nating totoo yun.
Pero hindi. Malabo maging tunay. Paano kami maniniwala sa'yo, bay? Sali ka ng sali sa buhay. Tangina, 4 na beses na sumali, tapos pagdating ng final, si pamimigay lang. Tropa ko kasi siya, tsaka hati kami. Huwag ka nga magde-deny dyan! Porket natalo ka, binigay na. Putang ina, kadiri yan. Putang ina, kadiri yan. Putang ina. Imbes umamin siya, natalo siya, siya pa ay nanlilin lang. Hindi mo siya binigyan ng parangal, huwag ka masyadong feeling dyan, ang tanging nabigay mo kay M-Site ay malaking kahihiyan. Kasi isipin nyo, nag-champion si M-Site dahil binigay lang. Ang lala at ang grabe, pre. Isa ka talaga sa mga dahilan kung ba't nababash siya dati. Gusto niya makalaban sa final, si Katana. Tangina naman ang tikas. Para pag natalo siya, binigay niya lang parehas taga Las Piñas. Ito daw magkakampiyon, hala. Iba't sa kada moves tanga. Hindi ka pa nga natatalo, gago, nagrarason ka na. Binigay ang puta. Bigyan kita dyan eh. Sapagkat may napuna, mapagpanggap kang tao ka, ikay palpak at gago pa. Pagkaibigan, give and take. Pero sa klap ng kaso niya, nagrarason na binigay pag di tanggap na talo siya. Yung mga pagpapanggap mo, matagal ko nang nahuli. Mapang-asar ka na iyakin kapag ikaw na nabubuli. Kapag ikaw na nabubuli. At kung matalo man ako, tandaan mo sana ng mabuti. Binigay ko lang to sa'yo kasi parehas tayong ayaw ni Looney. Hindi mo mahulaan yung mga bara ko at ang angkin ko na hiwaga. Parang video reaction ni Batas tapos ang guest niya si Diwata. Halimbawa, may idol ako, nakakilala mo. Pero ngayon, deads, wala na siya. Balik tanaw, siya'y nakilala dahil sa lupet ng bara niya. Hindi katulad mong puro line, Mac, malupet siya talaga. Sana ikaw na lang namatay, hindi si Uchiha Madara. Poison yun ah. Oo, mas maayos pang mamatay ka gago tapos ang desisyon ng pamilya mo, ipakremate ka tapos half-cook lang. Kung ihalin tulad ko sa pangyayari, ang tarantadong taong yan, parang nanalo ng rapol ng bagong sapatos si Idol Righteous One. Walang kwenta. Walang silbi. Ewan ko saan ka nakahanay. Tropa niya daw si Young One, pero putang ina, yung patay na anak dinamay. Inggit sa tropa, inggit sa kagrupo. Puta, dyan ka na nasanay. Ang pangit mo kaibigan, mas maayos ka kaaway. Yung kaibigan niya, 3 beses nag-champion, may-ari ng Motus, pero si Gago, dehens proud. Kinaiinggitan kanyang bestie, wow, pinanindigan yung pagiging clown. Yung kaaway niya, goat na karamihan. Kahit tanungin pa mga MC crowd at di ko na kailangan pangalanan, there's only one name to break it down. At di ba iwalay na kayo ng asawa mo? Pero di ko siya ginago. Kahit pwede ko siyang idamay, pag ganito na entablado, ngayong saksi yung mga tao na yung lip na preparado ay tinalo lang ng dayong di gaanong desperado. Wala akong plano magkampiyon, but always ready bumangga. Kaya X ka sa semis, kasi dehens ka banta. Sa unang beses kong pagsalang, hindi to EJ nakatha. Na yun ha, Eagle. Panoorin nyo kung magkampiyon ng Flip top, lip crampers, ban, isa buhay, semifinals, mag-iayos 5 beses para sa kanilang pareho at para sa batang yun. At maraming salamat ulit sa inyong lahat. Ang boto ng orado, 6-1, advancing sa isa buhay finals. Mag-iay tayo lahat para kay Lip Crab. Ang ina mo. Shout kay EJ Kunting Pogi at sa mamaya na lang yung mga vape na iwan ko yung cellphone ko eh.
Noon, GL, boto ko Lip Cram. First round, binigay ko kay Ban ng Gahibla. Sa bilang ko, mas madaming suntok si Ban. Although, mas marami yung high points ni Lip. Tsaka yung ender niya solid. Round 1, binigay ko kay Ban. Round 2, madami din na mga angulo si Ban or mga linya na parang sumakto, na parang rebat kay Lip. Pero overall, binigay ko pa rin kay Lip. Preference na lang siguro sa mga laro na ginawa niya. Tsaka round 3, or kahit yung 2 kahit pwedeng tabla. Pero yung round 3, yun yung pinakaklaro para sa akin na kay Lip. Although mas trip ko yung mga angulo ni Ban overall, pero mas nakaka-generate si Lip ng mga creative na punchlines. So, preference-wise yun, binigay ko kay Lip. So, good luck kay Lip at congrats. Ayun, dikit yung laban. Round 1, ginawa ko na lang siyang tabla. Veterans move, nakita ko doon yung veterans move ni Lip. Pero palag-palag din yung materials ni Ban doon. Nagsusukatan pa sila round 1. Then round 2, iboboto ko dapat si Lip Cram pero nabaliktad yung boto ko doon sa ender ni Ban. Kaso nga lang, nag-stick si Ban doon sa konti lang yung angulo na inano niya, na binring up niya, pero yun, panindigan niya doon sa last ender niya. Then round 3, malinaw para sa akin na si Lip Cram yung panalo sa round 3. Grabe yung sulat ni Lip, pati angulo, pati mga punches, sobrang creative ng mga joke, well-rounded talaga. Si Ban naman, okay yung mga icebreaker niya, effective din. Nakitaan ko lang ng mas hindi handa yung round 3 ni Ban kaysa sa round 3 ni Lip Cram. Then yung rebuttals niya walang rhyme. So overall para sa akin, Lip Cram. Yo, isa ako sa bumoto kay Lip Cram. Para sa akin, round 1, maganda yung ender ni Lip Cram na ano yung mag-champion na hindi sinasadyang mag-champion. Tapos round 2, bigay ko ng dikit pero Lip Cram pa rin. Tapos round 3, yun, mas maganda yung preparasyon ni Lip. Kaya yun. Parehas magaling sa laban na to. Pero round 1, para sa akin dikit pero parang lamang pa rin si Lip Cram. Round 2, medyo nahirapan akong i-judge yun pero parang bibigay ko yung kay Ban. Pero sa round 3 kasi medyo lumaylay na si Ban. Tapos yung mga lines kasi ni Lip, pang tournament talaga siya may punchline na comedy, may mga hard hittings din. Tsaka mas marami siyang angulo na nabigay. Kaya binigay ko yun kay Lip. Kaya 2 round nakuha sa akin ni Lip Cram. Yung nakuha ni Ban medyo nag-alangan pa ako. Kaya para sa akin binoto ko si Lip Cram. Yo, Taika, binoto ko si Lip Cram. Para sa akin yung deciding factor ko kung bakit Lip Cram is yung round 3. Kasi yung round 1 and round 2, although Lip Cram yun, pero konting-konti lang kasi hindi masyado nakatulong yung mahabang setup ni Ban. Although pareha sila may binibitawang malalakas talaga na linya, pero para sa akin mas naging effective si Lip Cram sa 1 and 2, pero konting-konti lang talaga. At yung round 3, yun yung deciding factor kasi para sa akin lumaylay na dun si Ban, so doon si Lip Cram mas umarangkada siya doon. Kaya yun, boto ko si Lip Cram. Yo, Waski, bali ang binoto ko si Lip Cram. Bali ito yung para sa akin yung round 1 ni Lip Cram, line per line sobrang solid, sunod-sunod yung mga punches na. Pero yung buwelo niya sa unahan medyo wala, sakto lang. Tapos yung kalagitnaan na rin talagang tumodo bago matapos. Tapos solid yung ender niya. Yung round 1 naman iba, maraming lumanding kaya lang yung bigat ng pagkaka-absorb yon mas technical yung kay Lip Cram kaya ibinigay ko kay Lip Cram. So round 2 naman same din, same na yung round 1 ni Lip Cram, solid punches, may prediction pa sa prutas pero binigay ko yon kay Ban. Yun nga, nakabod sa yun, train of thoughts niya, solid din. Tapos yung sa mga angle niya doon sa McDo, tapos may prediction din na parang naging balik din. Ayun, binigay ko kay Ban. Then round 3, si Lip Cram talagang yung round kinukuha niya talagang sobrang nagiging na siya, mas naging intense na siya. Tapos si Ban naman may mga jokes siya kaya lang
kumbaga yung difficulty ng jokes sakto lang. Tapos yung landing ng mga punches na mga angles niya, yun about kay Looney, naging paulit-ulit na siya. So parang hindi na siya ganun ka-impact. Kaya round 3 binigay ko rin kay Lip Cram. Yun. Ako yung nag-iisang bumoto kay Ban. Para sa akin, round 3, yun yung pinakamalinaw. Nakuha yun ni Lip Cram para sa akin. Yung round 1, ang ganda nung ender ni Lip Cram. Pero para sa akin, yung ginawa na ender ni Ban, parang dalawang angle yung tinamaan niya sa round ni Lip, which is yung nagtitinda ng prutas, tsaka yung linya ni Lip Cram about kay Apex na nairibat niya, wala kang takas sa Sun God Nika. Round 2, sobrang dikit lang din. Siguro binasi ko na lang kasi parang nagmukhang rebat ulit yung angle ni Lip Cram, yung proud si Looney sa narating ko na yun. Tapos naibalik siya ng sakto ni Ban na yung hindi ako nagtatanong kung proud ba si Looney sa narating ko na yun. So yun, 1 and 2 binoto ko si Ban, round 3 Lip Cram. Sobrang masaya ako sa laban namin ni Lip kasi parang hindi ako na-bodybag. Yun talaga yung ko eh. Sana di ako ma-bodybag. Tsaka parang tinanggap ako ng crowd ng Manila. Parang bago sa akin yun. Tsaka masarap din sa pakiramdam na ako na yung ginagago ni Lip Cram dun sa parang live ko na saksihan na tapos ako pa yung kinupal niya. Yeah. Hindi to pangkara ni Juan na fruit vendor, nagkakamali ka. Isa ako sa pinili ng isinumpang prutas sa pinakamalala na ira. Mangkidilupi ang astahan, flexible sa bawat tira. Kung nakaiwas ka sa haring araw, hindi sa Sun God Nika. Yun, masaya naman. Maganda yung palitan namin ni Ban. Yun lang yung nakaka-proud naman na nakakatuwang kalaban si Ban na puta, iba rin talaga yung batang yun. Kung paano siya sumabay. Hindi sumabay, talagang ako yung naghahabol ng momentum eh. Talagang sabi ko pag kailangan kong yung round 3. At doon na lang siguro yung nakita kong medyo lumaylay siya. Kaya solid talaga, solid yun. Ako magsisilbing banta para hindi ka makaahon. Magcha-champion daw ng di sadya. Sadyang hindi ka magcha-champion. Tatry ko siguro yung gumawa ng music. Pero Bisaya kasi hirap nga tayo sa Tagalog kahit acapella eh. Bisaya muna. Sana mapag-music. Yun, sulat ulit para sa finals. Yun, congrats nga pala sa kalugar ko, Katana. Naselyuhan natin yung finals. Parehas Las Piñas yung magdadala ng title. Kaya dun pa lang panalo na tayong dalawa. Salamat sa lahat ng sumusuporta at sa mga day ones dyan. Dito ko na lang isa-shoutout kayo kasi naiwan ko yung phone ko dun sa laban namin ni Lip Cram eh. Shoutout ulit kay AJ Kunting Pogi, Soyja, Street Pharma, J-Black, Dark Horse Clothing, Black Manila, Unhinged, Rapolo, Apres Ubek, Funky Monkey PH, Kimore Vape Shop, The Smokescape Vape Shop, at sa mga bro! Yun, mga sumuporta at sumubaybay, maraming salamat. Sana samahan nyo kami hanggang finale at sa mga susunod pang taon. Marami pang upcomer na sobrang lalakas ngayon at yan yung mga aabangan nyo. At yan na yung mga magiging bagong mukha ng liga. Kaya suportahan lang natin. At kung anumang drama yung meron sa liga, napapainit bilang fan. Sana hindi yung makaapekto sa buong ginagawa namin. At yakapin lang natin yung ganito. Yun, maging neutral tayo sa lahat. Yeah.